nagpapakilalang very close relative ng first family. Based on the directive ng Malacanang mismo, that was relayed through the OSCE, Office of the Special Envoy for Transnational Crime, si Ambassador Marcos Lacanilao. Siya ang nagbigay sa amin ng trabaho to, siya ang nagbigay sa amin ng information, at kami ang nag-build up. Because there were reports that the name of the first family is being used dyan sa area na yan ng Visayas ng isang tao na nagpapakilala na kaya niyang mag-influensya para maaprubahan ang mga proyekto at mga promotion and appointments. So apparently, it is Malacanang dahil allegedly, ginagamit yung pangalan ng first family para makapag-scam siya. Hindi ito ang unang beses na may nangyaring ganyan, na ginagamit ang pangalan ng family, the first family. Even si PBBM na Marcos. Hindi itong first time na nangyari yan. Lagi yung nagagamit ang pangalang Marcos sa mga illegal activities. I found it interesting, mga kutsero, na mukhang magkakabala na naman ng mga DDEBs. Actually, hindi naman to laban sa administrasyon, pero syempre dahil alam nating mapang-asar ang mga DDEBs at syempre di sila titigil ng pang-aasar o dinadagdagan sila ng pang-aasar. So, eto na yung bagong balita. Kahapon pa to actually, kahapon ko pa to nakita, pero ngayon lang tayo nakakuha ng kumpirmasyon, kaya ngayon lang natin itatapik. Kahapon kasi, mga kutsero, naibalita, eto, PNP confirms arrest of gubernatorial candidate Maggie Cacho, cousin of First Lady Lisa Cacho Araneta Marcos. Pilit naman yan. Maisingit lang yung Cacho. Kasi parang middle name niya nung pagkadalaga, di ba? So nung dalaga siguro si Attorney Lisa, si FL, Lisa Araneta, Lisa C. Araneta. Cacho. Yan yung balita. The Philippine National Police has confirmed that Margarita Maggie Cacho, a gubernatorial candidate in Guimaras and cousin of First Lady Lisa Cacho Araneta Marcos, was arrested in a recent entrapment operation conducted by the CIDG. Panoorin natin, mga kutsero, yung balita. Kinumpirma ng Philippine National Police ang pagkakahuli sa isang kandidato sa pagkagobernador sa lalawigan ng Guimaras sa isang entrapment operation na isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito ay si Margarita Maggie Cacho ng Barangay Sabang, Cebu na Guimaras. Si Cacho ay pinsang buo ni First Lady Attorney Lisa Cacho Araneta Marcos. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Brigadier General Jack Wangki, Director ng Police Regional Office 6, kinumpirma nito na nadakip si Cacho kasama ang kanyang tauhan na si Cayetano Leal, 48 anyos, residente ng Barangay Misil, Bunao. Maliban dito, nahuli rin ang dalawang miyembro ng Philippine Coast Guard na sina Marwin Parpan, 31 anyos mula sa Dipolog City, at Rico Mailan, 27 anyos mula sa Sandulot, Seattle, Negros Oriental. Ang dalawang Philippine Coast Guard personnel na nakabase sa Masbate ay nagsisilbing personal security ni Cacho. Ayon kay Wangki, kinasuhan si Cacho at Leal ng swindling, habang ang dalawang Philippine Coast Guard personnel naman ay kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o RA 10591 kaugnay sa COMELEC gun ban batay sa COMELEC Resolution number 11067. Ang pagkakahuli kay Cacho ay nagdulot ng malaking atensyon lalo na sa may kaugnayan sa First Lady. Patuloy ang investigasyon ng otoridad at inasa magkakaroon ng mga susunod na updates tungkol sa kaso. Yun din ang palabas niya dito sa victim niya. She's a relative of the first family at marami siyang mga napapapro na mga contracts. Para hindi na mag-fall victim yung iba, at least we can expose yung kanyang modus. Confirm na ba na is running for the governor seat ng province ng Guimaras? Si Police Brigadier General Jack Wangki. Si Police Brigadier General Jack Wangki kinumpirma yung pagkaka-aresto. Ang kaso ay swindling. So may kasama estapa yan, malamang. Tapos the other PCG officers are charged with violations of the Comprehensive Firearms and Ammunition. Ay, talaga? Illegal possession? Kasi in relation to the COMELEC gun ban. So yung dalawang security niya na miyembro ng PCG nahuli dahil sa violation ng gun ban. Tapos si Cacho, the pinsan, yung pinsan daw ni FL Lisa Marcos,
ay nahaharap sa mga kasong swindling. Tapos, ano pa, ayan, the operation stemmed from a complaint by the victim who was asked for 1 million pesos in exchange for facilitating the approval of their project for the Private Motor Vehicle Inspection Center Emission Testing Center of the DOTR. As a result of the operation, several pieces of evidence were recovered, 400,000 in boodle money, marked bills, along with 1,500 peso marked as part of the operation. May brand po, Armscore. 1 Armscore 45 caliber handgun, 9mm, 1911 na 45 caliber, 7 live rounds, tapos may 8 pa na nakatabi, holster, 2 cellphone. Tapos the arrest of Cacho, a prominent political figure, has raised significant attention, especially given her familial ties to the First Lady. Ang unang tanong, mga Kojero, ay kamag-anak nga ba? That's the first question. Hindi pa po na-address yan until today. But, alam nyo mga Kojero, either way, kamag-anak or hindi, well, ang nag-utos maipa-aresto siya is yung Malacanang mismo nagpa-utos. Sabi yan ni General Torre kanina. Nagpapakilalang very close relative ng First Family. Based on the directive ng Malacanang mismo, that was relayed through the OSETC, Office of the Special Envoy for Transnational Crime, si Ambassador Marcos Lacanilao. Siya ang nagbigay sa amin ng trabaho to, siya ang nagbigay sa amin ng information, at kami ang nag-build up. Because there were reports that the name of the First Family is being used dyan sa area na yan ng Visayas ng isang tao na nagpapakilala na kaya niyang mag-influensya para maaprubahan ang mga proyekto at mga promotion and appointments. So apparently, it is Malacanang dahil allegedly, ginagamit yung pangalan ng First Family para makapag-scam siya. Hindi itong unang beses na may nangyaring ganyan, na ginagamit ang pangalan ng family, the First Family, even si PBBM na Marcos. Hindi itong first time na nangyari yan. Lagi yung nagagamit ang pangalang Marcos sa mga illegal activities. Bawa, si Francis Leo Marcos, natawagin natin sa kanyang tunay na pangalan, na Norman Mangusin. Hanggang ngayon, kiniklaim niya na kapatid siya ni Bongbong. Hanggang ngayon, kiniklaim niya. Kahit convicted na siya. Convicted. Ibig sabihin, napatunayan na sa isang korte na peke ang pagkatao niya. Nagtataka nga ako, mga Kojero, para paano yan nakatakbo na na senador. Using a fake name. Di ko alam bakit hindi na-disqualify. Kasi ang ginamit, buti sana, ang ginamit niyang pantakbo, yung totoong pangalan niya, yung Norman Mangusin. Walang problema. So, this is not the first time na merong gumagamit ng allegedly kamag-anak, allegedly kaibigan, whatever, ng First Family. But mga Kojero, eto pang isa. Right now, tahimik ang Malacanang. So we could probably assume na yung reports ay totoo, na totoong kamag-anak siya. Probably. We can assume that. Kasi tahimik ang Malacanang wala namang sinasabi. Pero, it can also strike both ways. Bakit? Kasi kung totoong kamag-anak siya, Malacanang mismo nagpa-aresto, o di good. Kasi ibig sabihin, wala silang pinapaboran, maski sariling pamilya nila. Kung totoo, it will work for their benefit. Malacanang mismo nagpa-aresto, according to General Torre, di ba? At alam nyo mga Kojero, di ba matagal nang ini-issue to kay FL, yung appointments for sale? Matagal na yan matagal nang ini-issue yan ng mga luka-luka dun sa sa Amerika So, the thing is, apparently, totoo na may appointment for sale. Pero, mali ang kwento na si FL ang nagbebenta. Because apparently, palasyo na nga nagpa-aresto So, merong ibang taong involved. And that person is, apparently, yung alleged pinsan ni FL. Kaya siguro kinakabit sa pangalan ni FL, Pero, dahil nga ginagamit yung pangalan ni FL sa mga illegal activities nitong Cacho, yun nga, pagbebenta ng appointments, and pagbebenta ng favors, etc. Malacanang na mismo nagpa-aresto. Tama lang naman yun. Regardless kung kamag-anak mo yan o hindi, aresto mo. Mali yung ginagawa nilang yun. So mga Kojero, this news will even favor. Kasi marami yung nakikitang post, mga DDF, sabi, pamilya talaga ng magnanakaw, pamilya talaga ng budolero, ganyan. Paano magiging pamilya ng budolero? Sila mismo yung nag-report. Assuming na totoo yung allegation na magkamag-anak. Assuming. Kasi silent Wala namang sinabi ang Malacanang kung kamag-anak. Wala namang dinenounce, di ba? Wala namang dinenounce. Hindi naman sinabi ng Malacanang na, hindi ko kamag-anak yan. Hindi rin naman kinumpirma na, kamag-anak ko yan. Walang ganun So, we can only allege. Pwede lang tayo mag-assume. So, assuming na kamag-anak, since yun ang ipinapakalat ng mga DDFs, durog agad yung propaganda ng DDFs dyan. Kasi Malacanang mismo nagpa-aresto. Wala tayong magagawa. Iba na ang sistema ngayon. Kung panahon pa ni Digong yan, baka nakalusot pa yan.
nung panahon ni Digong. 'Di ba? Dadaan lang kay Bongo. Baka hindi nyo alam. Lahat ng appointments noon dumadaan kay Bongo. Si Bongo mag-a-approve. Yun ang chismis. Yun ang kwento-kwento. So, right now, kahit kumalat to, ako personally, kahit kumalat to, it does not matter. Kasi, ang ending mo naman, Malacanang naman pala ang nagpa-aresto. So, kumbaga, wala kang, anong gagamitan mo ng diyan, ng propaganda. Sunog agad